God is good. And all the time. God is good. And all the time. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes He is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes He is. God is good all the time. Well, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy, they will never end. God is good. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He's put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Tayo po'y manalangin.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. God is good all the time. Actually, hindi naman basta good lang eh. God is very good. God is amazing God. Papuri sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo. Salamat sa panibagong umaga na muli mong ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, di kami karapat-dapat sa bawat araw, pero sa bawat umaga na aming natatanaw, ikaw ay muling nagre-recreate. Panibagong umaga, panibagong pag-asa, pagkakataon upang kami magbalik loob. Kahit sa simpleng social media, Facebook Live, tunay nga na kaming mga hiya sa hapag kung saan ang iyong mga salita ang iyong ipapakain sa aming espiritu. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay espiritu at dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, sa mga oras na ito, magkaroon kami ng kababaang loob na parang mga bata na wala lamang gagawin kundi makinig at sumunod sa iyong mga utos. Panginoon, bigyan mo kami ng mababang kalooban na kamukha ng mga bata. Sapagkat sinabi mo, ang mga bata ang siyang pinakadakila sa iyong kaharian kung kami magiging katulad lamang nila. Lord, ito pong Saturday Gospel, bigyan mo kami ng pagninilay sa aming buhay. Pagkain namin tong espiritual. Hindi po tayo nakapatawaran sa ating Ama. Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa nakalipas na oras. Kami po ni Sister Cecil, minisi mo po ang aming mga puso, Panginoon, sapagkat batid namin na nakagawa kami, nakasabi, nakaisip ng mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, sa mga oras na ito, minisi mo ang puso namin ang aming espiritu, sapagkat ito'y gusto naming luklukan ng iyong Holy Spirit. Bigyan po kami ng kababaang loob. Gamitin mo lamang kami, Lord, bilang instrumento. Kami makasalanan. Pero salamat, dumating ka upang gamutin ang mga makasalanan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, maraming pong salamat. Hindi yung aming kalooban, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Lord, salamat sa oras na ibibigay mo pa for 24 hours for this day. Pero Lord, sigurado ako, nagagalak ka, nanginti ka, sapagkat binigyan ka namin ng oras upang makinig sa iyong mga salita. Isang oras na masasabi namin galing din naman sa iyo, Panginoon. Napakapalad namin na si dinami-dami, milyon, trilyon na mga taong nilalang mo, isa kami sa makakarinig ng live na mensahe mo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Ito ang pinakamahalagang magagawa namin sa bawat araw. Sapagkat every gising is a blessing. Sa bawat pagmulat ng aming mata, Lord, salamat. Hindi mo pa pinapahintulutan na muling magkaroon ng second coming. Hindi mo pa pinahintulot na kami, kunin mo na agad ang aming buhay. The first blessing na nare-receive namin sa bawat araw ay yung kami ginigising mo sa panibagong pagkakataon. Kaya Lord, patuloy kang kumilos sa mga susunod pang minuto. At ano po man yung mga negative thoughts namin. In Jesus' name, kinakasaot ko, sapagkat sa oras na ito, naniniwala kami ni Sister Cecil na live ang iyong banal na espiritu. Kaya sana, walang mayaman, walang mahirap, walang matalino, walang maganda. Kung ba pare-pareho tayo ngayon, magkakatipon sa pangalan ng Panginoon, mga makasalanan, lumalapit sa Kanya, hindi para maging banal, kundi para mas makita natin ang ating mga karumihan. At malaman natin na may Diyos tayong dapat. Lalo na po sa panahon ng pandemic ngayon. The best ayuda ay ang salita ng Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaisa,
ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang tunay na mapalad. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." True blessedness. As he said these things, a woman in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breast at which you nursed." But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and keep it." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, welcome po sa The Word of God Daily Gospel. Tuwing alas 7 po to ng umaga. So, dati po 9 o'clock to, pero inagahan ko na po upang sa ganon, masabi natin na mas maaga para mas marami ko siyang beses ma-watch party o ma-replay. Kasi po hindi naman po tayo pare-pareho ng oras na makakarinig. Merong iba dyan, pwede mamaya pang tanghali, di po ba? Pero alam niyo, pinakamasarap makinig sa salita ng Diyos ay yung live. Itong pong alas 7. Amen? Sabi nga kumbaga sa kasalan, mas maganda yung naka-live ka, na nandoon ka, no, kesa yung pinapanood mo na lang sa video. Anyway, so maraming salamat po. Ito pong Word of God, ang layunin po nito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media. Kasi alam naman po natin na tayo nasa pandemic ngayon at ang social media or online talagang nag-boom o talagang masasabi natin yun ang ginagamit ng tao, no? Kaya merong work from home, online schooling. So bakit naman hindi gamitin ng Diyos ang social media, ang Facebook Live? Sayang naman yung mga cellphone nyo. Meron yung Facebook Live kung hindi natin gagamitin para sa Panginoon. Kanino ba galing ang cellphone? Kanino ba galing ang load? Kanino galing ba ang signal? Di ba kay Lord? So marapat lang na ibinabalik natin sa Panginoon. Actually, napakalaki ng utang na loob natin sa Panginoon. Hindi utang na loob ni Lord sa atin na, "Oy, nakinig si ganito, nakinig si ganyan, salamat." Hindi. Sa totoo lang, tayo ang may malaking utang na loob. Dahil gumagawa na ang Diyos ng paraan upang sa ganun makarinig tayo ng daily gospel. So kung ano po yung gospel sa simbahan, yun po yung pagninilaya natin. Kumbaga masasabi natin, bakit kaya? Pwede namang tuwing Sunday lang tayo makinig ng gospel, di ba? Yun po yung aram ng karamihan. Pero hindi po. Inutos po na sa Bible na everyday talaga babasahin ng Biblia. Utos po yan. Kaya kung hindi po tayo nakakapagbasa ng Biblia, tayo po yung nagkakasala. Amen? Kasi inutos yun ng Panginoon at isa pa po, bakit? Kasi syempre bilang tao, di ba, hindi lang tayo katawang lupa, may espiritu tayo, may kaluluwa tayo. Ang nangyayari kasi sa panahon ngayon, puro katawang lupa, di po ba? Hindi naman masamang alagaan ang katawang lupa, di ba? Pwede ka namang magpakain ng masusustansyang pagkain, mag-sports ka, mag-exercise ka, okay lang yon. Pero we should know the priority.
Alam natin dapat yung prioridad natin sa buhay. Meron kasi mga tao na puro na lang katawang lupa, grabe magpa-spa, grabe magpaganda, grabe mag-sports, di ba? Pinapalakas nila yung katawan nila. Tulad nga ng sinabi ko, hindi masama yun. Pero baka mamaya, yun na lang lagi yung ginagawa mo. Yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, hindi mo naaalagaan. Kaya sinabi ng Panginoon, basahin ng Bible kasi yun ang ating magpapalusog, magpapalago ng ating pananampalataya. Sapagkat whether we like it or not, ano man ang meron tayo sa mundo, iwan natin. Paano pag judgment day na? Ano iharap natin ko, Lord? Isang sakiting espiritu, isang sakiting kaluluwa? So, diyan po tayo masasabing maraming tao ang hindi binibigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Panginoon. And of course, this is a great commission. Ibig sabihin, lahat tayo, ako, ikaw, anak mo, lolo mo, inutusan ng Panginoon na ipalaganap ang mabuting balita. Bakit? Sapagkat itong pandemic na ito na po yung pinaka-perfect time para malaman ng lahat ng tao kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat sa bawat gospel, ano bang pinupunto ni Lord? Nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Malapit na ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang tanong, nasa atin na ba? Anyway, hindi naman kailangan mamatay ka at mapunta sa langit para sabihin mo, wow, nasa kaharian na ako ng Diyos. Hindi. Kahit buhay pa tayo, pwede na tayong magbuhay yung feeling na para ka nang nasa kaharian. Kapag ang Diyos ay nakahari sa puso mo, para ka na rin nasa langit. In a way na nararanasan mo yung mga bunga ng mga banal na espiritu, like pag-ibig, kapayapaan, di ba? So, kailangan talaga, inuutos yan. Kaya nga, di ba sabi ko, ang Panginoong Diyos ay nagsugo ng mga propeta, mga hari, ang Panginoong Jesus, sa panahon ngayon, mga padre, madre, preacher, lahat po yan, ginagamit ng Panginoon para magpalaganap ng mabuting balita. So, anong trabaho po ng mga nakikinig? I-repost. I-post uli o i-send sa timeline nila. Ito pong Saturday Gospel para mabasa din na kanilang mga Facebook friends. Yan po ay utos din na dapat nating sinusunod. And of course, layunin din ng Facebook Live na ito na, yun na nga, sinasabi ko kanina, hindi pwedeng physical, material, yung ating binubusog. Higit sa lahat ang ating espiritu. Sapagkat sabi ng Panginoong Yesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. At kanino niya sinabi yon? Kay Satanas. Di po ba? Sa Diablo, na siya tinukso sa ilang. Ang sabi niya, tinutukso mo ako nagawin kong tinapay ang bato. Hello, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. So, ganun tayo dapat. Kapag tayo ay tinutukso ng Diablo, dapat lagi natin sasabihin, hello, hindi lang sa tinapay, hindi lang sa pera, hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa kapangyarihan, ako dapat mabuhay, kundi higit sa lahat sa mga salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon na makapangyarihan, salita ng Panginoon na nakapagbabago. And of course, kung araw-araw ka nang nagbabasa ng Bible, nakikinig ng mga gospel, kamukha nito, kailangan meron kang self-examination. Teka, may nagbabago ba sa buhay ko? Nagbabago ba yung ugali ko? Dati akong mayabang, ngayon nakakarinig na ako ng salita ng Panginoon. Mababa na ba yung kalooban ko? Importante po yan. Sapagkat ang Panginoon, nung panahon niya, talaga namang siya'y maraming followers. Di po ba? Na-insecure nga sa kanya mga Pariseo at Eskriba Kasi sabi, anak lang yan ng karpintero pero gumagawa ng himala. So masasabi natin na nagpapagaling siya ng mga pilay, nakakalakad, yung mga bulag nakakakita, nakakakasaot ng demonyo, nakakabuhay ng patay. Pero walang sinabi yan sa pinaka-greatest miracle ni Jesus. At ano yun? Yung isang taong masama, magbalik loob sa kanya. Kapag nangyari yan sa'yo, yan ang greatest miracle ni God. Amen? Higit pa yan sa mga physical na kagalingan. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, yung spiritual na kagalingan. Kasi alam niyo, ang mga tao ngayon takot sa coronavirus. Pero sa panahon pa ni Eva at Adan, may virus na. At ano yun? Kasalanan. Ayun ang gustong gamutin sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi pag hindi, ano mangyayari? Anong sabi sa Bible? Anong babala?
Matakot kayo sa mga pumapatay ng espiritu. Huwag sa mga pumapatay sa katawan. No? Tama nga naman yun. Sapagkat ang katawang lupa, meron lang yan na time limit. We can live for 50 years, 70 years, 100 years. Hanggang na lang. Pero ang ating espiritu, naku po, yan ang ingatan natin. Sapagkat yan ay dalawa lang ang pwedeng puntahan. Buhay na walang hanggan o buhay na walang katapusang parusa. Eternal life o eternal death. O hanggang ngayon, di pa na natin binibigyan ng halaga yon. Hanggang, ang laki ng problema natin. Amen? So, huwag tayo masyadong pagkalibang sa mundo. Sapagkat itong mundo na to, talaga namang nagtatrabaho din ang diablo sa social media. Di po ba? Kaya nga di ba yung mga anak niya, yung mga apo niya, nauubos yung oras, kaka-YouTube, kakalaro ng games. Amen? Bakit? Siyempre, papatalo ba naman ng diablo? Gusto niya pag may second coming na, marami siyang makuhang kaluluwa. Sapagkat maluwag, napakaluwag ng daan patungo sa impyerno, napakasikip, makipot ang daan patungo sa langit. Pero sinisigurado sa'yo, paghirapan man natin yung makipot na daan yan, pagdulo niyan, buhay na walang hanggan, kasama ang Diyos. So, ngayon po, masasabi natin na, ayan. So, atin pong pagninilayan ngayon, October 10, 2020, ay mula po sa Lucas chapter 11, verses 27 to 28. Tungkol po ito sa ang tunay na mapalad. Yan. So, paano po ba natin i-define ang salitang mapalad? Kapag sinabi ko ba, Brother Ferdinand, ang palad mo naman? O, sabihin ko kaya, Sister Cecil, ang palad mo. Mapalad ka. O, Sister Lalaine, mapalad ka. Sister Marian, mapalad ka. Alam mo, kapag yan ang narinig mong sinabi sa'yo ng isang tao, magdiwang ka na. Magkaroon ka na ng kagalakan sa puso mo. Bakit? Sapagkat ang pagiging mapalad mo ay galing sa Diyos. Magkaiba ang salitang maswerte at magkaiba ang salitang mapalad. Pag sinabi mong maswerte, more of makamundo yan. Ay, maswerte ka, nagkaroon ka ng anak na matalino. Ay, maswerte ka, nakapagpatapos ka na ng mga anak mo. Ay, maswerte ka na masasabi kong may bahay ka, may lupa ka, may negosyo ka. Swerte-swerte mo naman, nanalo ka sa loto. Di ba yan ang usually ginagamit ng taong language? Bihira yung makarinig ka na mapalad ka naman kasi nanalo ka sa loto. Nakarinig ka na ba ganun? Di ba bihira yung mapalad ka naman kasi meron kang malaking negosyo? Hindi ba? Usually yung ginagamit ng tao, maswerte. Pero wag natin kakalimutan, ang swerte ay sapalaran. Tumaya ka sa loto, swertihan. Magsugal ka, swertihan. Mananalo ka o matatalo ka. Pero kapag nabanggit sa'yo na, ay, ang palad, mapalad ka, ay, walang alaswerte dyan. Bulsa ayan, sigurado, sapagkat galing sa Panginoon. So, pag nilayan natin ang mabuting balita, tulad nga ng sinabi ko, meron po akong kasama ngayon, si Sister Cecil Ignacio, siya ay aking kasamahan sa gawain, isang Catholic Charismatic. At the same time, kumari ko siya. At salamat sa Panginoon sapagkat ako hingi po ng Diyos. Sabi ko, sino ba yung makakasama ko sa pagninilay? At isa siya sa mga tinuro sa akin. And of course, ang dami na rin pinagdaanan ng kasister kong ito. Mula pa lang nung maliliit yung kanyang mga anak, dinadala na niya sa Panginoon. Nag-El Shaddai na yan yung mga kwento niya sa akin Hanggang sa nagkasama kami sa isang cell group, sa tabi, talagang, kasi diba dalawa-dalawa ang hinahayo, pumapasok kami sa bahay, sinusuyo namin yung mga tao para makinig ng mabuting balita. Nandiyan nag-iigib pa kami, pinag-iigib namin yung may bahay, nandiyan sumusugod kami sa putik. Talagang masasabi kong may mga experience namin para makapaglingkod lang sa Panginoon. At sa awa naman ng Diyos, masasabi namin na nare-receive namin yung mga siksik, diglig at umaapaw ng pagpapala ng Diyos. Hindi lang siya sa material, kundi higit sa lahat sa spiritual. At isa rin po siyang lector, commentator.
sa simbahan namin dito sa Bulacan. Matagal na rin siyang nagsisilbi. Mother Butler din yata siya kasama. So talagang active siya when it comes to activities sa Panginoon. So marami tayong matututunan sa kanya bilang isang ina, bilang isang mananampalataya, bilang naglilingkod sa Panginoon. Masasabi ko nga, Sister Cecil, ikaw na yung sasabihin kong una, mapalad ka. Mapalad ka sapagkat nasa sayo ang Panginoon at hindi ka nahihiya na ipagmalaki ang Diyos. Hello, Mare, nandiyan ka pa? Hello? Oh, wait, sandali i-on ko yung speaker mo. Ayan, naririnig mo ako? Amen. Amen. So, naka-Facebook live ka na ngayon at masasabi ko na pwede ka nang magbahagi ng reflection mo para sa mabuting balita. Amen. Thank you, Lord. Yan. Siyempre, isang mabiyayang umaga po sa lahat sa inyo na nakikinig dito sa Facebook Live ni Sister Aji. Sabi nga, lagi sinasabi niya, every gising is a blessing. Amen. Hallelujah. Yes. Start na ako. Yes, start na. Amen. Yung gospel po natin ngayon, totoo na sinasabi ng Panginoon, mapalad. Pero ano po ba talaga yung mapalad? Parang ang lalim-lalim niya, pero ito po yung dapat ang ipunto sa atin ng Panginoon eh. Alam niyo po nung isyeno, nung araw, bata pa ako, talagang gusto kong maging santa kasi sabi ko bakit yung mga santo, sabi tulad natin, tao, pero naging mga santo't santa sila. Sabi ko, gusto ko rin maging santa. Pero akala ko po gandang kadali. Pero nagsikap po ako. Akala ko akala ko pagiging ko, nagbabasa po ako ng Bible, nag-serve ako kay God, tapos yung nagpe-pray lagi. Akala ko po sapat na yun. Pero alam ko isa na tong way na pagiging mapalad ko kasi yung faith ko, andun na. So, kailangan na lang, sabi nga dito, tupadin. Ang pinakamahalaga, tupadin. Kasi, yung lahat ng yan, kahit na ikaw ginagawa mo yung lahat ng yan, pero pag wala sa buhay, sabi nga, faith without action is dead. Amen. So, patay, sayang naman, di ba? Ang mga taong nasa langit, puro banal yan. Hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng langit na hindi ka banal. So, laging pinupunto sa atin dito sa salita ng Diyos, magpakabanal tayo. Kasi yun yung, pero yung ginagawa natin na yung pagbabasa ng Biblia, isa na po yung proseso para tayo maging banal. So, itutuloy natin yan at ituloy-tuloy na rin po natin sa pagiging banal. Opo, mahirap po talaga maging banal yung buhay po ng ating mga santo. Ano po yan napakahabang proseso. Bakit ba sila naging santo? Hindi naman agad instant santo sila. Marami rin po silang mga pinagdadaanan. Katunayan yung iba dyan ang yayaman. Pero pinalikuran ng yaman para makasunod at makatupad sa biyaya, sa utos ng ating Panginoon. Amen. At napakalaking biyaya po na sa dinami-dami, lagi sinasabi ni Sister Angie, na sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, di mo napakapalad natin dahil isa tayo sa nagsusumikap, naghahangad na makapunta sa kaharian ng langit. Sabi nga, di ba, yung virus, itong pinagdadaanan natin ngayon may kagalingan pa yan Pero yung mapunta ka po ng impyerno, wala po naggalingan yan, eternal life na yan. Pero kaya hanggat maaari, hanggat mga dumadating pa lang yung mga sintomas, gamutin na, ganun din po yan sa buhay natin. Kailangan hanggang habang dumadating pa lang yung mga sintomas, ginagamot na natin yan sa pamamagitan ng pagdadasal, pagbabasa ng Biblia. Yun yung kagalingan na kailangan ng ating spiritual na pangangatawan. Kasi sabi ko nga po sa paglingon, napakaswerte ko kasi si Lord tumutugon siya sa mga kasi nung araw, nung nandito kami talagang wala at yung spiritual life, yung nauhaw, nagutom, nawala talaga. Hanggang isang araw nga, tinawag ko siya, pray ako kay God talaga ng taimtim. Sabi ko, Lord, gusto ko pong mag-serve sa inyo. Parang, kasi talagang yung kawalan, yung emptiness na tinatawag, parang dumating ako sa puntong ganun hanggang sa, Lord, gusto kong mag-serve sa'yo.
tulungan mo po ako. Talagang hiningi ko yung tulong sa Panginoon para makapag-serve sa Kanya. At ura-urada talaga si Lord pag sumagot eh. Pag talagang yung eagerness mo nandoon, sasagutin niya agad. So, sinugo ni Lord na makapag-serve ako, kaya nagpapasalamat ako. Sabi ko, Lord, salamat kasi ayan, katulad ka na din ng Minister Ali, sumali ko sa mga gawaing paglilingkod sa simbahan. At alam ko na hindi pa po ako perfect kasi sabi nga talagang may proseso yan, hindi agad-agad. Pero unti-unti, tutulungan tayo ni God. Basta nandun yung pagnanasa natin, yung gustuhin talaga natin na maging santo tayo. Mangyayari yan eh. Sabi ko nga po, yung mga santo, tao rin katulad natin eh. Pero nagawa nilang magpakabanal. Amen. So, kayang-kaya din po natin itong gawin. Sa tulong ng Diyos. Amen, talaga. Kahapon, di ba? Sabi ko nga po, hindi pa po ako perfect kasi kahapon, yung demonyo sa buhay, hindi pa, totally talagang, meron pa rin siya, hindi siya nawawala. Pero sabi ng proseso, kailangan tanggalin eh. Kailangan alisin eh. Hindi pwedeng, teka muna, wag muna ngayon kasi ito, galit ako sa isang tao. Hindi pwede yun. Kailangan, hindi pwedeng, teka muna, hindi pwedeng pateka-teka lang. Kasi paano ka makakasunod kung puro ka teka? Saka na lang, hindi ko pa kaya, dagdag pa ako ng problema. Sabi nga, mentors ka, dumadami yung problema mo, di ba? Lalo, yun yung kailangan mong magdasal eh. Amen. Yung pag dumadating mabibigat na problema, doon ka lalong magdasal kasi tutulungan ka talaga nito. Kaya yung mga, sasabihin natin, ang bigat-bigat ng baligang, sobrang na dumadating na problema. Alam niyo po, kami Sister Angie, ang dami na namin pinagdaanan. Ako po, lalo sa age ko ngayon na 57, grabe, mula magkamulat yata ako. Sinasabi ko lagi, sabi ko, ano ba to? Hindi, pinanganak na ba talaga akong, alam mo yung salitang malat? Ganun, hindi ako maswerte, hindi ako mapal. Sabi ko, ganito yata ako, mamamatay na rin. Pero hindi, napakakunti ng Diyos. Daan ka talaga, kailangan kang, sabi ka, ang banal dadali sa ayon sa akin, diba? Yung sugat, pag hindi mo yung pinutot, hindi yung gagaling eh. Diba sa mga ospital, wala, sinampakilang kayo masaktan ka. Kaya kailangan puputin yun eh. Ganun din po tayo. Ay, pinukutkot tayo para bukaling. Amen. Sa pamamagitan ng mga paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagnunagitan, ng pagbabasa ng kanyang salita. Napakakapangyarihan po talaga ng Bible. Kaya ngayon pa lang talaga, ako sa totoo lang, maswerte, meron din akong ako na, ngayon pa lang talaga namumulat siya, hindi siya lilipas ang araw pag hindi po siya magbasa ng Biblia. Kaya tayo bilang mga magulang, ayan, Sister Angie, talagang sabi kong ang kanyang mga anak talagang napakababae. Talaga, tayo mga magulang, tayo yung tutulong sa kanila. Tayo para maging mapalad sila. Mahirap yung tayo na maligtas sa pamilya natin. Diba? Pero sa ating proseso, unti-unti tanggalin natin. Kung halimbawa, sabi nga sa yung chapter, halimbawa ngayon, sisinungaling pa tayo. Dapat bukas, alisin na natin, huwag na tayo magsinungaling. O kaya, ngayon pa lang, hindi na ako magsisinungaling. Hanggang sa tuloy-tuloy na yan. Pag nasa kasanayan mo hindi magsinungaling. Practice makes perfect. Yan. Tama, yes. Lord, kailangan practice ng practice. Kaya, nagpapasalamat ako. Yan ako ng pagkakataon mo ngayon na ma-share ko yung gospel. Kung gusto natin maging tunay, sabi nga dito, tunay na mapalad, sundin natin, tuparin natin yung mga ginagawa natin, pagbabasa ng Biblia, pagdarasal, diba? Sabi nga ni Mr. Andy, ulitin natin ang ulitin niya. Hindi nga maging perfect na natin, maging 100%. Ayan, pwede na tayong pumunta, kapiling natin yung Panginoon. Dalawa lang, sabi nga, lagi niyang naririnig ko sa kanya, sa mga natin. Dalawa lang naman yung pupunta natin, langit, impyerno. Mamili ka na lang. Kung gusto mo na impyerno, sige, iwaliw ka sa kasalanan. Gusto mo na langit. Kailangan i-perfect natin yung kabanalan. Amen. Kaya salamat. Papasalamat ako sa Diyos dahil ito nga po, binigyan ako ng pagkakataon. Sana kahit sa simpleng sharing ko na to para sa inyo ay mabuksan ang inyong kalooban. Kung gusto natin talaga maging mapalad, isa buhay natin ang ginagawa natin. Hindi pwede yung
katulad na lang ng may mga tao kasi pag ayan naman, galing sa simbahan o galing sa prayer meeting, pag uwi ng bahay, merong andyan pa rin, hinihira na kapwa, yan, yung sugal. Hindi po pwede yun. Kailangan talaga unti alisin natin. Kaya thank you kay God talaga. Siguro masasabi ko ngayon na sa buhay ko, unti-unti, hindi pa po ako perfect. Talagang andun pa rin, nagkakasala. Pero alam mo ang kagandahan sa Panginoon. Andyan biglang ipapaisip sa'yo, oops, parang, andun din yung control. Anak, ganito, ganyan. Diba? Kaya ang sarap ng mamuhay ka na nasa Panginoon. Amen. Yun na lang kasi yung hindi ito lang. Ito yung pinakamalaking kayamanan, yung malaking kagad. Ito yung walang, sabi nga sa akin, yaman, ganda, Wala talaga. Hindi yan na makakapagpabago sa atin. Wala yan. Dito lang yung sa lupa. Iiwanan mo din yan. Pero yung love, yung pagmamahal mo sa Diyos, yung pagmamahal mo sa kapwa mo, yun yung entrance mo. Yan yung passes mo. Para, pag tinanong ka man doon, nakataas ang street body, nakataas ang proud na ka sasabihin mo, Lord, nagpanang ko po yung mga gusto mo, di ba? Tsaka hindi lang yun, Mars. Kumbaga, ang ginagawa natin pagsunod sa utos ng Diyos, chance yun, pagkakataon para masulat ang ating pangalan sa Book of Life. Yes, oo, totoo po yun. Kailangan, yun yung isa pa natin talagang dinapat na isipin natin, nakasulat na ba ako? Naku, alam mo, yun dapat ang pinoproblema ng tao Number 1, hindi yung kung anong kakainin, ano yung ganun. Oo, tama. Kasi kung iniisip mo lang yung mga bagay dito sa lupa, wala, kailangan talaga yung nakasulat ba ako, diba? Talagang yun ang problemahin natin. Kasi mahirap maiwan dito ka lang. Kasi lalo na ngayong pandemic, alam nyo, lahat ng nakasulat sa Bible naganap na, di ba? Mga lindol, gera, lahat na yung mga virus. Alam nyo, any moment, segundo na lang, minuto, oras, Jesus will come. Kaya alam mo, napakabait kasi ng Diyos Sa totoo lang, isang kisap mata lang ng Diyos, kaya niyang sabihin, ayan. Kaya di ba sabi, bawat araw, ituring daw natin na ang bawat araw, last day na natin. To do our best. Yes. Lagi, araw-araw isipin natin ito ni Ay, last day na to. Gagawin ko na yung the best ko kasi baka mamaya. Kasi di ba maraming nauuna na nahuhuli at nahuhuli na nauuna, di ba? Kaya nga. Minsan nga, nagigising ka na lang, patay ka na pa. Ayun ang masama. Di ba Sister Cecil, napakahirap naman na kamukha mo. Ilang dekada ka nang naglilingkod sa Panginoon, tapos ngayong araw na to, pumatay ka ng tao dahil sa sobrang galit. Di ba? Sa sobrang galit. Ay, sayang naman. So, nabasa ko rin, 99% banal ka na, pero may 1% pa na. Sorry. Kaya nga, hindi ka makaka-perfect Kaya talagang dapat be observant ka Kasi mabait ang Diyos, alam mo, bakit? Di ba natandaan mo yung senaryo doon sa Kalbaryo, yung katabi niya yung magnanakaw, dalawang magnanakaw? Diba? At the very last moment, nagsisi siya. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yun ang importante. Diba? Yung ngayon, Oo, yung ngayon. Tsaka hindi lang yun. Masasabi natin na, alam nyo kasi, ako naman Sister, ang reflection ko naman dito sa Mabuting Balita, diba sabi nga dun sa gospel ngayon na, merong, di ba, syempre, pag nangangaral ang Panginoong Yesus, maraming nakikinig. Ngayon, may sumigaw na babae. Sabi, naku, ang palad naman ni Mama Mary. Kasi siya yung nagdala sa Panginoong Yesus. Anong sagot ng Panginoong Yesus? Higit na mapalad ang nakikinig ng aking mga salita at tumutupad nito. Ibig sabihin, hindi natin kailangan maging si Mama Mary para sabihin, ay, ang palad mo, hindi. Kahit tayo'y makasalanan, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maging mapalad. Sa paanong paraan? Siyempre, saan ba nagsisimula ang pananampalataya? Sa pakikinig. Kaya kung di tayo nakikinig ng salita o gospel everyday, anong pakikinggan ng tao? Ang papakinggan ng tao, alam mo, pagka nagbubukas ka ng TV, good news ba yung natatanggap ng tenga mo? Di ba bad news? May pinatay. Ang pataas ang mga nagkaka-COVID.
Hindi kamukha nung pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, good news eh. Hindi ba? Hindi ka makakita ng bad news eh. Importante kasi sa tao yung spiritual na yung mood. Yung bang tipong kahit pagod ka na maghapon pero yung espiritu mo nagagalak. Diba na nag-carry up yun eh. Tsaka, ang sinabi doon na pag narinig na natin yung salita ng Panginoon, dapat na nating sundin. Kasi nga ako, ang nilagay kong hashtag nga dito ngayon sa Saturday Gospel is yung hashtag Yes Lord. Ang bawat utos ng Diyos ay perpekto. Amen? Kapag nag-utos sa'yo ang nanay mo, maghugas ka ng plato, magwalis ka. Minsan ang anak natin sasabihin pa, may ginagawa pa ako eh. May pagod pa ako eh. May assignment pa ako eh. Di ba nangangatwiran tayo? Pero kapag ang utos ng Diyos ang narinig mo na, halimbawa yung ibigin mo yung kaaway, magpatawad ka, hindi na tayo dapat nakikipag-argumento. Hindi na tayo dapat alam mo yon yung, ganun ba utos mo, Lord? Yes, Lord. Sinabi mo, patawarin ko yung nanakit sa akin. Yes, Lord, wala akong pake kung natapakan niya yung pride ko. Yan kasi ang problema ng mga tao ngayon. Hindi na yung God's will, kundi yung human will ang namumutawi sa atin. Masasabi natin na paano tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos kung sasabihin ng Diyos na, sabi ko sa 10 utos ko, huwag kang mangangalunya. Pero anong gagawin ng tao? Mangangalunya pa rin. Bakit? Itong gusto ng tao eh. Kung sa bagay, nakasulat niya sa Bible na darating daw ang panahon na hindi na makikinig ang tao sa salita ng Diyos. Hindi na susunod. Ang susundin na lang ng tao ay kung ano yung gusto niya. Mahirap mangatwiran sa Panginoon. Sabi nga, kung gusto mong sumunod sa Diyos, limutin mo yung sarili, pasanin mo yung krus at sumunod ka. Ibig sabihin, Lord, I give up everything and anything. Sabihin mo, kung anong utos mo, yun ang susunod ko. Amen. Kahit mahirap, ganun talaga eh. Kung ang Panginoong Jesus na perfecto na eh. Diba? Perfect na. Pero ang ginawa, kinalimutan yung pagiging anak ng Diyos. Nagkatawang tao, pinako sa krus, namatay, inalipusta. Tayo pa kayang makasalanan. At sinabi po sa Bible na, ang sumusunod sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Kaya mag-iingat tayo. We cannot say to God na, Lord, sa 10 utos, hindi ako pumatay, hinalang ko ang aking ama at ina, nagsisimba ako tuwing linggo, Lord, at saka hindi ako nagnanakaw. Hindi ko sinasabi yung pangalan mo sa walang kabuluhan. Hindi ba? Pagdating naman dun sa pang-10, nangangalunya ka. Bali wala ang siyam na sinunod mo. Bakit? Hindi naman ganun si Lord, i-credit niya yung siyam na nagawa mong tama, tapos yung isa, hindi siya konsentidor. Nakuha po nyo? Kailangan, kapag sumusunod ka sa Panginoon, make sure na hindi mo ginagawa yung mga ayaw niya. Kaya it's just a matter of sacrifice eh. Gagawin ko to, Lord. Mahirap ito, Lord, pero gagawin ko to dahil sa'yo. Amen? At magagawa lang natin yon sa tulong ng Panginoon. Di natin kayang gawin mag-isa. Sa totoo lang. Ay ako'y 2002 pa nakakilala sa Panginoon, Mare. 2020 lang ako tumino. Hindi ko sabihin proseso, di ba? Tama, proseso. Talagang proseso. Ikaw ba naman mag-Facebook live ka everyday? Kapatid, mag-Facebook live ka everyday. Naku po. Yung iba nga, yayayain mo mag-sharing lang, hiyang-hiya eh. Diba? It takes a lot of time. It takes a lot of effort, humility, bago mag-prepare ng isang topic. Totoo, hindi? Yes. Diba? Minsan tayo sasabihin sa share group, ikaw ang topic next Thursday. O ikaw ang topic sa ganitong prayer meeting. Talagang mahabang proseso yun kasi, siyempre, ipapahayag mo salita ng Diyos. Pero yung magpahayag ka everyday, hindi yan madali. Kasi, itong tinanggap ko na gawain sa Panginoon, malaki ang pananagutan ko sa Diyos. Kapag ako, salita ng salita at hindi ko naman isinasabuhay. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, sige Lord, alam mo ako, sa totoo lang, tingin ako nagpe-Facebook live. Lord, bigyan mo ko ng humility, yung mababa. Yung hindi sarili ko itataas ko, kundi ikaw. Kasi sa Facebook live na ito, ikaw naman talaga ang gusto namin itaas ni Sister Cecil eh. Di ba? Yes, ikaw lang. Amen. Gusto namin ibahagi sa tao na totoo ang Diyos. Alam mo, sister, may sasabihin ako sa'yo. Yung mga kasamahan ko sa CALAP, or Catholic Lay Preachers of the Philippines, alam mo ba,
Yung mga yan, mga drug addict. Meron dyan, pulis. Pulis pero drug addict. Tapos meron pa yung nambababae, nagsusugal. Tapos ngayon, grabe. Parang si San Pablo. Talaga kung makapaglingkod sa Panginoon. Pati buhay ibibigay, iniwan lahat. Ay, nako. Ako ikay nagugulat, no? Sabi nun na, isinare niya kasi sabi niya, alam mo, nung wala pa ako sa Panginoon, pag nakikita ko ng kapitbahay ko, sabi nung kapitbahay ko, doon sa asawa niyang babae, huy, magtago ka na, lumalabas na ang demonyo. Ganun siya kasama. Tingin sa kanya ng mga tao, demonyo. Pero alam mo ngayon, yung nagsabi sa kanya daw na demonyo, yung pa yung unang nakayat niya na makinig sa kanya. Di ba? So ano ang pang-akit sa anong pang-akit sa tao? Yung ating buhay. Yung salita ng Diyos, nagiging nabubuhay yon, nagkakaroon ng buhay kapag nakikita na ng kapwa natin, ay, bakit siya nagbago? Kaya totoo ang sinasabi sa Biblia na kahit gaano kakarami, alam mo yung basahan, may mantika, may grasa, mabaho. Ay bay, kayang-kaya talaga ng Diyos yung paputiin. Busilak. Kasi wala namang imposible sa Diyos eh. Diba? Walang imposible sa Diyos. Kaya yung pakikinig mo ngayon, itong mga Facebook friends ko na nakikinig ngayon at makikinig pa, mapalad kayo. Kasi merong iba dyan, inaaksaya ang oras sa walang kabuluhan. Yung iba dyan, iba yung pinakikinggan. Kasi ang mundo ngayon, kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos, anong sinasabi ng mundo? Okay na ang divorce, okay na ang same-sex marriage, okay na ang premarital sex. Kasi dito sa mundo socially acceptable na yan Pagka ginagawa ng lahat, ay kailangan intayon dyan. Kaya kailangan alam natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon para yun ang susundin natin. Amen? Amen, sister? Amen. Kami ni sister, sabi nga ni si sister, kaming dalawa, talaga may pinagsamahan kami niyan nung nag-uumpisa pa lang ako sa gawain. Masasabi ko na, God, ang Diyos lang ang perpekto. Tayo, hindi tayo magiging perpekto. Ang sabi lang ng Diyos, maging ganap kayo, kamukha ko. Ibig sabihin nun, habang lumalapit ka sa Panginoon, hindi ka nagiging banal. Mas lalo mo nakikita yung karumihan mo. Kasi pag lumapit ka sa Panginoon at tingin mo perfect ka na, baka maging kamukha ka ni Lucifer, na parang gusto mo na maging Diyos. Hindi ba? So habang lumalapit tayo sa Diyos, di ba naranasan natin iba't ibang pagsubok, sister? Okay lang yon. Pero anong tingin mo ngayon sa pagsubok? Di ba hindi na mabigat? Amen. Ang tingin ko ngayon sa pagsubok is a test. Isang test na dapat kong ipasa. Hindi ka mukha noon ang tingin ko sa pagsubok. Problema. Problema na naman sa pera, problema na naman sa asawa, problema na naman sa kapwa. So nakafocus sa problema. Ngayon, hindi na. Nag-exam tayo na ngayon. Nag-exam tayo. At alam mo, mabait si Lord. Ang exam niya, open book. Alam na yung sagot. Tama. Di ba? Alam na. Mahirap yung sumagot ka na exam na hindi mo alam ang sagot. Babagsak ka nun. Babagsak ka, di ba? Ayun Wala tayong magawa Wala namang pilitan to Amen. Walang pilitan. Alam mo, marami akong narinig tungkol sa Panginoon at masakit. Alam mo kasi, pag talagang totoo mo ng mahal ng Diyos, ikaw ang unang aaray pag gagawa ka na ng kasalanan. Di ba, sister? Narasa mo yon? Yung pag gagawa ka ng kasalanan, pero ikaw yung unang masasaktan kasi masasaktan mo ang Diyos. Di ba? Tama. Hindi ka mukha noon, nung wala tayo sa Panginoon, wala tayong pake. Basta masunod natin yung gusto natin. At saka alam niyo po mga kapatid, bilang mga lingkod ng Panginoon, masasabi namin na kami ay masasabi namin yung bang iba. Hindi naman iba na, ibig ko sabihin, yung kasi hindi talaga nagmamahal at naglilingkod ng tunay sa Panginoon, kaming mga nalilingkod, may mga nagagawa kami na hindi nila nagagawa. Ano yun? Nagagawa namin makapagpatawad ng kapwa. Kahit ayaw kaming patawarin. Nagagawa namin na magbigay kahit minsan wala na kami. Nagagawa namin na magpakumbaba kahit mataas yung kausap namin, minamaliit kami. Kung ano yung mga sinasabi sa amin. Bakit? Sapagkat lahat yun ay naranasan ng Panginoong Hesus. Kaya hindi kami nagtataka kung kaming makasalanan, maranasan din namin. Sapagkat kung ano yung daan ng paghihirap na dinaanan ng Panginoong Hesus, sigurado, mararanasan din namin. Pero,
Ang masaya doon, hindi namang masaya, ang nakakagalak doon, ang joy doon, nagkaroon ng namatay ang Panginoon, muling nabuhay, muli din kaming bubuhayin. I-offer ni Lord ang langit. Pero hindi ko naman sinasabi na sa amin lang. Hindi. Lalo na sa makasalanan. Yun ang hinahanap namin eh. Di ba? Yes. Kasi kami, kahit pa paano, masasabi namin, away na kami eh. Talagang, kami nga, mas malapit nga sa amin yung Diablo eh. Di ba? Tama. Yung mga makasalanan na walang pakialam sa Diyos eh. Wala, okay na yan kay Satanas. Enjoy the life. Pero kami, di ba yan yung gospel kahapon eh? Yung bang tipo nga, pagbabalik ng masamang espiritu. Yung pagkalimbawa, nawala na sa yung pagiging mayabang, babalikan ka ng demonyo ng kayabangan. Tapos magsasama pa yan ng marami. Kaya dapat kailangan handa tayo. At anong pinaka-great weapon natin? Panalangin. Amen. Panalangin yung Ama namin. Ay, kahapon kung nakinig kayo, yun ang discussion tungkol sa Ama namin. Yes. Na everyday, wag nating kakalimutang dasalin ang dasal na itinuro ng Panginoong Hesus, ang Ama namin. Diba? At saka ito, i-share ko lang, sister, na magbibigay ako ng clue. O sabihin na natin, i-reveal na natin yung secret natin. Para ba tayo sumusunod sa Panginoon? Ako, ito yung naging kinakita kong sikreto. Sa kapal ng Bible, ang daming utos ng Diyos. Pero alam mo, ang na-discover ko kay Lord, isang utos lang ang sundin mo. Yung pinaka-basic, simple, masusunod mo na lahat yan. At ano yun? Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat, buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. Pag yan nagawa natin, tayo ba'y magnanakaw pa? Tayo ba'y mangangalunya pa? Tayo ba'y magsisinungaling pa? Di ba? Magchichismis pa. Hindi na eh. Siyempre, mas mahal ko yung Diyos. Kasi alam mo, nung unang panahon, may 10 utos. Tapos yung 10 utos, naging 2 utos. Tapos yung 2 utos, naging 1 utos. Ano yung 1 utos? Ibigin mo ang iyong kapwa, kamukha ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kasi ano ba klase ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Unconditionally. Wow. Diba? Sasabihin ni Lord sa'yo, sister, anak ko nga, Cecil, mahal kita hindi dahil sa, kundi, I love you not because of, but in spite of. So, paano tayo minamahal ng Diyos? Pinapatawad tayo. So, dapat magpatawad din tayo sa ating kapwa. Trabaho ng Diyos ang magparusa at manghusga. Sa atin din natin trabaho yan. Pero ang dami sa atin, kinukuha yung trabaho ni Lord. Diba? Ang daming mapanghusga. Na totoo lang. Ako nakakatanggap ako ng batikos na, bakit ka nagtsatsaga sa mga ganyang gawain eh? Sabi ko hindi ko na lang, ayaw ko nakikipagdebate. Kasi alam mo, once na nasa Panginoon ka, ikaw na yung mag-a-adjust eh. Maiintindihan mo na kung bakit gano'n yung sinasabi nila eh. So, hindi ka na mapipikon. Tsaka sabi nga, ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Ibig sabihin ng ipanalangin, ibig sabihin, ibalato mo na kay Lord. Hindi ka nabayaran ng utang, balato mo na kay Lord. Bahala na si Lord dyan. Amen. So, sana tayong mga nakikinig ngayon, magkaroon tayo ng pagninilay. Alam mo maganda, napakaganda. Alam mo kung bakit? Kahit pala mahirap ako, kahit pulubi lang ako, grabe, dahil ko pa pala milyonaryo. Correct. Kapag ang kayamanan mula sa Diyos ay meron ako, tatawagin ako ng Diyos. Ikaw, tunay kang mapalad. Diba? Yan ang pagkamithiin natin. Pero bago natin makuha yung salitang tunay na mapalad, kailangan muna natin maging humble. Yes. Amen. Kapag sinabi ni Lord, diretso. Diretso lang. Diretso lang. Kasi tayo ay nasa paligsahan ngayon. Takbuhan. Pag ikaw ay napagod, maiiwan ka. Talo ka, di ba? Pero sabi ko nga sa Panginoon na ako ngayon, masasabi ko na syempre nagkakasala pa rin tayo. Wala naman taong hindi nagkakasala bawat araw. Alam mo kung bakit? Kahit isipin mo na hindi ka nagkasala, may mga taong magagalit sa'yo. Di ba? Di naging sanhi ka ng pagkakasala nila. Kasi you cannot please everyone eh. You cannot please everybody eh. Amen. So ang mahalaga lang talaga na isipin mo, Lord, sa araw na ito, every gising is a blessing.
Lord, ano ba yung magagawa kong kabutihan? Naku, Lord, gusto kong mag-impok ngayon ng kayamanan sa langit. Amen. Alam nyo, mga kapatid, simple lang ang buhay. Sobrang simple. Nagiging complicated lang dahil maraming ginugusto ang tao. Gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko. Kailan ba natin sasabihin, Lord, gusto ko ikaw. Ikaw muna. Pagka ganun po tayo, masasabi natin na tayo ay makakasunod sa utos ng Diyos. Maring sis, thank you so much. Yes. Maraming salamat. Maraming salamat. Sa uulitin pag tinawag ka ni Lord, ha? Amen. Available always. Hoy, alam nyo, ito sister ko na ito, 57 pero batang-bata ang itsura. Wow. Ay, hindi ako nagsisinungaling. Nagulat ako kahapon. Nung pumunta ako sa bahay niyo, sabi ko, bakit ganyan ang pagmumukha mo? Parang hindi ka tumatanda. Pagmumukha talaga. Hindi, ibig ko sabihin, pag naki-Lord ka, di ba? Ang aliwalas. Ang aliwalas ang mukha mo, sister. Ang aliwalas. Pero kahit alam ko may mga problema ka. Ang aliwalas. Kasi nakikita si Lord eh. Ganun yan eh. Merong iba dyan na masasabi natin puno ng makeup, nagpaano, di ba? Pero ang bigat-bigat ng kalooban. Kasi pag nasa iyo ang Panginoon, kita yan sa mata eh. Yes. Lalo pa naman ngayon, uso lang ang face mask. Mata lang nakikita. Hindi ba? O, di ba? Salamat ha, pagkanda. Talaga naman, di ba? So, maraming salamat ha. At saka, siya nga pala mga kapatid, bukas, Sunday Gospel, ang makakasama ko naman si Sister Rosel. Amen. So, maraming salamat sa mga kapatid ko sa JWTTY na talagang sumusuporta sa online namin na Facebook ni Lord. Kumbaga, hindi naman ako yung pinagbigyan nyo eh. Di ba, instrumento lang ako nung lumapit ako sa'yo. Amen. Naka-instrumento talaga ni God. So, maraming salamat. Ipagpapatuloy ko na kami magko-closing prayer. Is either you stay there o makinig ka ha. So, i-off ko na yung speaker. So, maraming pong salamat. Masasabi natin na ang salita ng Panginoon ay kayamanan. Amen. Yan po. Sabi nga, gusto mo maging sigurista sa buhay, unahin mo ang Diyos. Para anytime na kunin tayo ng Panginoon, wow! Sa araw ng paghuhukom, meron tayong kapayapaang haharap sa Diyos na, alam mo yung pinakamasarap na maririnig natin sa araw ng paghuhukom, ay yung ikaw, mabuting alipin, halika, pumasok ka sa aking kaharian, makisalo ka sa aking kagalakan. Pero ang pinakamasakit sa tenga ay yung pag-araw ng paghukom, sabihin ng Diyos, ikaw, masamang alipin, doon ka sa impyerno. Amen. Tama, meron tayong free will. Gamitin natin to, lalo na ngayon. Kapatid, naganap na ang lahat. Tapos na ang Old Testament. Tapos na ang New Testament. Nasa Revelation na tayo. Mag-isip-isip na po tayo, lalo na kung may edad na tayo ngayon. Dapat habang tumatanda, pales ng pales ang kaaway. Amen? So, sana magkaroon tayo ng pangnilay. Masasabi natin, ang tunay na mapalad ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos everyday at tumutupad nito, sapagkat patay ang pananampalatayang walang gawa. At hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y magkaroon ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat. Napakabuti mo sa pagpapaalala mo sa amin. Lord, alam na namin to eh. Pero sa araw-araw na pinapaalala mo sa amin, kasi nakakalimot kami, Panginoon, na nanakaw ng dyablo ang mga itinatanim mong aral sa aming puso. Salamat, Panginoon. This day, magbabalik loob ako sa iyo. This day, makikinig ako sa iyo. This day, tutupad. Kikilos ako. Sabi mga, may kasabihan nga, nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa. Kailangan nating kumilos. Hindi bukas, hindi kahapon, ngayon. Sa bawat araw, ngayon, tinitingnan tayo ng Diyos ngayon. Wala tayong maililihim sa Kanya. Dalangin ko ang ating mga pamilya, ang aking pamilya, na tayo'y patuloy na gabayan ng Lord. Salamat, Lord, sa lahat ng biyaya. Higit sa lahat, maraming salamat sa spiritual na pagkain. Ito yung mga salita, ang daily gospel.
Pinapanalangin ko na ano man yung dinidesire ng puso nyo, panalangin natin sa Panginoon, and kung ano man yung kanyang kalooban, yun ang makapangyari sa atin. At humihingi din po ako ng panalangin sa inyo na araw-araw akong gabayan ng Diyos sa paggamit bilang instrumento sa pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. Bigyan ako ng mahabang buhay, malakas na pangangatawan. At maraming salamat sa patuloy na biyaya, physical and material, spiritual sa aking pamilya. At of course, dinadalangin ko yung mga yung tita ko na yung kanyang anak na-fracture yung ankle dahil sa football, naipit, naoperahan. Sana magkaroon na po ng fast recovery, Lord. At lahat ng mga physical na illness, diabetes, sakit sa puso, ano man yung nararamdaman mo, in Jesus' name, may kagalingan yan. Amen. Manalig lang tayo, pananalig sa Panginoon na may paggawa. At idinadalangin ko din ang Facebook Live na ito, gawain sa Diyos. Patuloy mong gabayan, Panginoon, sapagkat ang hangarin ng Facebook Live na ito ay mabigyan ka ng papuri, pasasalamat. Magdasal po tayo ng panalangin tinuro ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami namin kakain sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami pahintulo sa tukso, kaya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan naman ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, walang nasayang na oras. Alam mo, si Lord naman, hindi naman naghahanap yan ng quantity, kundi quality time. Amen. Wala na sigurong pinakamasarap kausap, kundi ang Panginoon. So, konti pong announcement. Pakishare na lang po itong Saturday Gospel sa inyong timeline para yung mga Facebook friends nyo po ay makarinig din ng mabuting balita. Utos po yan ng Diyos. At kung gayon, punta din po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Pwede po kayo mag-subscribe para nang sa ganun habang nadadagdagan yung subscriber ko, pwede po tayong mag-live sa YouTube, hindi lang sa Facebook. Nandiyan po yung mga lahat ng mga nakaraang gospel. At gayon din po, ibibigay ni Lord ang October 11, 2020, Sunday Gospel. Muli tayo ay magsama-sama sa pagninilay ng salita ng Panginoon, lalo na bukas, Sunday. Ang Sunday ay pagpapahinga, di ba? Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Panginoon. Lalo tayo dapat makinig. Muli po, alas 7 ng umaga, kasama ko po si Sister Rosel. And isa rin po siyang preacher. At matagal na siyang nakakilala sa Panginoon. And ayun po. At ingatan kayo ng Panginoon. Sana po tumimo sa puso nyo ang mabuting balita na talagang ang tunay na mapalad. Maraming pong salamat. To God be the glory.